Buntag sa News Patrol. Mayor Rodrigo Duterte mitanyag og 3 million pesos nga reward sa makatudlo sa responsable sa pagpamomba sa Davao City. Duterte, pirmado na ang balaod sa striktong pagpatuman sa CCTV ordinance sa syudad. Og kasundaluhan og kapulisan, mihimo og peace rally. May buntag kapamilya, may buntag Mindanao, September 25, adlong Miyerkules. Yan ang mga detalye sa News Patrol. Nadungagan o usa pa ang mga gikonsiderang person of interest kaya posibleng dunay kalambigitan sa twin bombing sa Davao City. Busa, gitaas na karon sa 3 million pesos ang reward money sa mga makatudlo sa responsable sa pagpamomba. Si Vina Araneta sa report. Gibutyag mismo ni Davao City Police Director Senior Superintendent Ronald De La Rosa nga nadungagan na og usa ang gidudahang may kalambigitan sa nahitabong pagpamomba sulod sa sinihan sa SM City Davao o Gaisano Mall ni atong September 16 sa gabi. Last press ko nato, we announced that we were able to identify 2 persons of interest as far as the twin bombings is concerned. But right now, we are able to identify another 1 person of interest. Nakuhaan sa CCTV camera sa SM City ang dagway sa ikatulong lalaki nga posibleng kauban nga mo'y nagtanom sa IED. Apan wala pa gipagawas ang physical profile niini. Kini humang namatikdang kadudahan sabang mga lihok niini. Their movement tend to support the order. There was a synchronized movement and each movement tend to support the other's body movement. Duna na say pangalan ng mga pulis sa lalaking mipalit og battery sa usa ka tindahan sa Magsaysay Avenue, Davao City, pero wala una gitugan sa pulis. Person of interest number 2 is already identified. We already have his name, his affiliation, and his address. But sad to say, we cannot divulge to you his true identity because our follow-up police operation is still ongoing. Ang 2 million pesos nga reward alang sa mga responsable sa pagpamomba gitaas na sa 3 million pesos. Hernel Tokmo, ABS-CBN News. Nagasalamat, Hernel Tokmo. Sanglit sa CCTV na ilahan sa mga otoridad ang mga posibleng nalambigit sa pagpamomba. Gipirmahan ni Mayor Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 24 na striktong pagpatuman sa CCTV ordinance sa Davao City. At nabalikan si Hernel Tokmo sa report. Gipirmahan na ni Mayor Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 24 nga mas istriktong magpatuman sa kasamtangang CCTV ordinance sa Davao City. This will also serve as some kind of implementing rules and regulations of the CCTV camera ordinance. Ubos sa balaod, kinahanglang maayo ang kalidad sa CCTV ug dapat eye-level sab ang pagbutang niini. Ipailaw mang bisan kinsang musulod sa istriktong pagrekisa sa dalang mga gamit. Dili pasudlo nang magsuot og kalo, helmet og headgears, ingon man shades. The order comes here. At the end of the day, ako yung kaharap ninyo. Kaya sinasabi ko nga doon sa maanop, sir, paano yung pinapagalitan kami na sipain mo? Sipain mo. Pagpupumilit, sipain mo. Pag hindi mo sipain, ikaw ang sipain ko. Kinahanglang magbutang na og CCTV sa entrance og exit sa sinehan. Suspendihon o di ka ipasarado ang mga establishmento nga dili mutuman sa balaod. Ang Davao City Police mao gitahasang mupatuman sa balaod. Gipauna ko na, ka-implementar na ko daan. I have advised the station commanders to go around and advise all malls na gano'n. Yung luman ng executive order niyan, i-implementar natin. Apan, daghan ang mituman sama sa mga mall o bisan mga shopping ingon man commercial center. Sama na lang dinhi sa usa ka appliance store nga dili ginapasulod ang magsuot og shades o ginariki sa pag-ayo ang bag. Nagmuntar na og high quality CCTV camera nga halos eye level lang. Dapat dili na gyud magkalo og mag-shades para maklaro gyud sa CCTV. Kung naa man gud kay sunglass o kalo, dili kayo ma-identify ang imong
image. Gitinguha sa lokal nga gobyerno nga pinaagi sa maong executive order, mas masiguro ang kaluwasan sa katawhan ug malikayan ang terorismo sa dakbayan. Hernel Tokmo, ABS-CBN News. Kalaybahin sa balita, may surrender karon sa militar ang sa kasakop sa rebelding NPA sa Davao del Sur. Ang surrender gilang si Ruel Libria, 24 anyos. Nanawagan si Libria siyang kaubanan sa NPA nga mabalik na sa sabakan sa gobyerno kaysa mag-anto sa pait nga kahintang sa bukid. Mayo ng tuig lang, gimbitahan si Libria nga manghornal pero gidala kini sa bukid sa grupo ni Commander Chacha Obos sa Squad Primera Front Committee 72 sa New People's Army. September 21, misimat kini og gisurrender sa PDOT team sa 39th IB sa Magsaysay, Davao del Sur. Ipailawom si Libria sa Comprehensive Local Integration Program o sa OPAP aron nga mahatagan sab kini livelihood assistance. Si Libria ang ika-14 nga NPA nga ni-surrender sa militar karong tuiga. Sige ko, sunod-sunod nila magguba-guba ng armas. Mag-practice po ng kamang-kamang ko na ya, pati kapuya. Naotong patada nga di po ko hilabtan. Surrender man kong tinarong. Kaya po sa mga kapatid natin na nasa kalihukan pa o nasa grupo pa ng komunistang CPP, NP, NDF, hinihikayat po namin sila na magbalik loob sa sabakan sa gobyerno. At ang gobyerno naman po natin ay may mga programa. Ang inyong pong kasandalan ay handang tumulong upang proteksyonan sila, gawin din po ang kanilang pamilya. Giabandona sa usa ka babae ang gibadabana ang kapin si Mana nga bata sa alley sa Simeon de Jesus Street, Davao City sa milamayng gabi. Nakuhaan pa ang video sa CCTV ang babae nga nagpugol sa bata. Si Paul Palacio sa report. Gina-preview sa mga barangay officials ug mga pulis sa 35-D Davao City ang video sa CCTV nga na-record human madiskobrehe sa residenteng si Viviana Recopilacion ang gibadabana ang kapinsimana nga batang lalaki nga gibilin sa gawa sa ilang balay sa may ali sa Simeon de Jesus Street, Davao City. Kay nakita sa CCTV kining usa ka babae nga nagkugos pa og bata nga naka-leggings og stripe, naka-tsinelas og naka-sling-bag. Nagtahap ang mga otoridad nga ang babae mao'y inahan sa bata. Ako manggid nga nagakuan sir nga sa akong kahadlok ba nga kuan. Gisyagitan ako ng akong inanak di sa kasal, nagpatabang ko nga naay bata. I-review na mo sa CCTV mo ni nakita na mo mga 7:19 sa gabi. Mo ni makita na to ni Sharon. Pero dili gini sa taga dere. So titingnan natin kung clear yung CCTV para ma-identify natin yung mother na nag-iwan doon sa bata. Naana karon sa kustodiya sa DSWD ang bata. Mag-home visit sila, i-verify nila ang sitwasyon sa lugar kung unsa ang tinuod nga nahitabo or unsa basi makontak pa nato ang ginikanan. Kung masubay sa mga pulis ang inahan sa bata, posibleng ilaha pa kining kasuhan. Paul Palacio, ABS-CBN News. O, din ba hinatong sa Iron Sam o sa mga critics o sa mga issue na karon sa itong kaumanan din sa DXTV 12 na Berisay, si Paul Palacio sa Alan Abais o sa iyong kasulti sa sayaw ni Hernel Tokmo o gingon man ni Michelle Robin sa ganila. Banan sa komentaryo! Mayong buntag Elric, mayong buntag Mindanao. Nakurat mi atong niagi pagkanta ninyo, no, ni Konsehal Alejandre o ni Danjo Revilla. Nya karon pagkakita ni Alan nga nanayaw pod ang ato ang mga pamilya dinha. Di basta-basta. Nakaingon gyud nga naay tinaguan. Naay tinaguan ning ato ang mga kapamilya. No? Pwedeng mo kanta, pwedeng mo sayaw. Nadunggan ako kay Hernel sa una, mo ni tigsaya og tinikling sa una karon modern dance na. Oo. One, two thumbs up jugay ko. Oo, congratulations sa inyo ha. Basig na apoy opening nga Laing Academy. Magkuan ta didto. Si Paul Palacio ningon siya. Dilo siya masayaw kay modern modern dance. Ang iyaham akong gipaabot kung pasayawan niyo break dance. Kay modo na yang naandan sa una. Kana mag-strat gani. Una iyahang expertise. Pero dirita sa to ang mga gipangisgutan Paul, no? Bugnaw kayo og diri ingon og makauhaw among gisgutan diri. Kay tubig among gisgutan, no? Di lang ta mag-mention unsa nga mga subdivision. Pero naanay mingaab nga mga homeowners association karon
sa mga subdivision no dinhi sa Davao City kay dili kasulod ang water district kun dili na ay mga private entity nga nag-provide na og tubig sa mga subdivision nga nakita sa mga homeowners nga dili potable ang tubig. Nagreklamo well, sila. Ang question na ni Paul, kung doon na tayo ordinance karon diri sa tuwa sa syudad nga nagatumbok kini nga ang sole distributor o provider sa tunga tubig ang Davao City Water District. First question ani ngadto sa mga kini nga nagatukod og subdivision na nag-iya og mga subdivision naabatay gingon og assurance na maka-provide ba ang Davao City Water District. Kaya kung wala assurance sila pod naghatag og kana ganing assurance para sa ilahang homeowners, mangita pod sila og ilahang alternatibo. So kini mga butanga, mga reason nga ato ang pwede itakdo ni nga dili madihado ang ato mga homeowners kay mag-question naman po ta kung na-privatize na bang ato ang pag-provide og water sa ato ang mga homeowners ani karon. Kung na-privatize na ni, naba ni sila business permit. So mo na mga questions nga ato ang consider po. Pero una pa man yana no. Panawagan. Okay, nay missing diri ha. Gisak-an o nakakita kang o kinsang gisak-an o nakakita kang Crisel Van Baga. Malihog si Crisel usani sa mga biktima sa Bagyong Pablo niadtong Disyembre 2012 ug dunay kasulti nga nakalingkawas nga buhi ang bata ug dunay nagdala kaniya dinhi sa Davao City. Gipanawagan kakaron sa imuhang mga kabanay amahan ang nanawagan nini 0928-8406-383. Mabata ni. O ikaduhang panawagan kinsa man ang gisak-an o nakakita kang Remedios Kabebe Eroy, 75 anyos, nawala siya niadtong adlaw nga Sabado. Nagsulob kini siya og pulang nga jersey og brown nga kolduroy pants. Mga kapamilya, alang sa mga nakakita kang Remedios, palihog lang og contact sa cellphone number 0919-974-7331, 0939-255-6703 o 0930-813-8353. Uga daghang salamat ug usa pa Alfechi Clan Reunion na malihog ni sila September 28 and 29 ng venue sa San Juan Beach sa Mako, Comval Province. And of course, happy birthday gikan kini kang Sir Carmelito Lupo sa iyahang apo nga si Jade Michael Lupo Manong. Nagsaulog sa iyahang fifth birthday karong adlaw. Okay, kanta na Paul? Unsa may ako kanta? na ko'y kanta na. ONG. Ano na? Ay na lang Ay, masipyan ka. And good morning usab kang Rolando Bogart Trajera din sa Barangay 76. Og sa mga mo graduate karong month of October, advance happy graduation. October yan. Og kato mga ni graduate din ha nga kuan karon pang kato ni Agi belated. Katong sa April ni graduar nga na-confer niya tong 2012 belated. Happy graduation. Salamat kayo. Good morning. Maayong buntag Mindanao. Balik diya si Moha Elric. Gi-record. Maraming salamat. Alan Abayes at Paul Palacio. Mabalik pa ang News Patrol sa may buntag Mindanao. Ikaw ba siya, since busy kay ka sa imo ang negosyo karon ay no na buntag hatod gabi gyud ang imo kayo. Unsa kay importante sa imo na dapat healthy food ka para dili magkasakit karninte? Importante ang pahulay o ilabi na ang pag-watch out gyud sa food intake kung sa atong ginakaon dapat healthy gyud siya. Ilabi na karon nga daghan na kay mga parties kay nakaduol na ang Christmas. Oo, so sunod-sunod na gyud ang mga parties na ginaatenan. Ug tungod ni ini,